Okay, good morning mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Today is Tuesday, June 11, 2024. It's 7 in the morning. Kumusta po tayong lahat? Ngayon mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari na tangkang pag-aresto sa matagal ng hinahanting ang nagtatago na si Pastor Apollo Kibuloy. Unang-una, itong pastor na ito, bakit ito nagtatago? Siyempre, public perception, kapag ikaw ay inaakusahan at ikaw ay nagtatago, ang iisipin ng tao ay ikaw ay guilty. Kasi kung hindi ka guilty, alam mong wala kang ginawang kasalanan, mayroon kang mukha na ihaharap. Ngayon, itong Kibuloy na ito ay napakayabang. Mayabang, mapagmataas, mapang-insulto. Di ba pinag-iinsulto niya ang Senado? Tapos, yun nga, hindi marunong rumespeto. Hindi marunong rumespeto sa batas, hindi marunong sumunod, hindi marunong gumalang sa itinatakda ng gobyerno. Kasi nung Senado ang nag-iimbestiga sa kanya, yun nga na ininsulto pa niya yung mga senador na nag-iimbestiga. At sabi niya, hindi siya susunod. Hindi niya susundin ang sinasabi ng Senado. Kung gusto daw natin, ay kasuhan siya sa husgado. Susunod siya kapag korte na ang nagpatawag sa kanya. Ganun na nga ang nangyari, di ba? Inisyuhan ng korte ng warrant of arrest. Pero, hindi pa rin nagpapakita. Ayaw magpakita, nagtatago. Akala ko ba, Kibuloy, kapag korte na ang nagsalita, ay makikinig ka. Tapos ngayon, siyempre dahil hindi ka nagkusang nagpakita, hindi ka kusang sumusuko, natural hahanapin ka. Kaya ngayon, nang nag-issue ang korte ng warrant of arrest, hindi mo rin naman sinunod. Wala kang isang salita. Tapos ito nga, nagtatago ka, pinapahirapan mo yung mga tao, pinapahirapan mo yung mga otoridad. Alam niyo mga kababayan, kapag ikaw ay may kasalanan, kahit sino ba naman ang hindi nagkakasala, no? Naalala ko, ikukwento ko ulit yung tatay ko noon na nanuntok. Well, hindi naman siya basta nanuntok, no? Nasa tama siya, kaya lang, ibig sabihin, may katwiran siya para manuntok. Ganun pa man, kahit nasa katwiran siya, mali pa rin yung manuntok ka. Kaya ang ginawa niya, siya mismo kusa niyang isinuko ang sarili niya sa pulis. Hindi na siya naghintay pa na hanapin siya, kasuhan siya. O anong ginawa ng pulis? Dahil sa ginawa niyang pagsuko, pinakawal, hindi siya sinampahan ng kahit anong kaso. Oh, kasi nga, kusa kang sumuko. Kusa, ibig sabihin, kusa ka na umaamin sa iyong kasalanan. Kaya pag gano'n ang nangyayari, mas napapagaan po. Napapagaan ang sentensya kapag kusang loob. Ngayon, pinapahirapan mo pati yung mga pulis, mga otoridad. Ayan tuloy, nagkagulo-gulo pa. Alam mo, mga kababayan, itong si Apollo Kibuloy, sa nakikita nating nangyayari ngayon, na lumalaban yung mga tauhan niya, mga taga-sunod niya, dyan sa relihiyon niya, pinoprotektahan kasi
pinoprotektahan yung kanilang poon na si Kibuloy. So ano pong ibig sabihin nito? Lumaban pa sila sa mga pulis, winater cannon pa nila binugahan pa nila ng tubig yung mga pulis. Alam mo mga kababayan, ang otoridad is ahente yan ng gobyerno. Nasa batas ang ginagawa nila. Hindi mo dapat na lumaban sa ginagawa nitong mga pulis. Mayroon naman silang dalang warrant of arrest. Ibig sabihin, mayroon silang dalang warrant of arrest, mayroon silang hinahanap na tao, at itong taong ito ay may kasalanan, kaya siya hinahanap. Ngayon, ang ginawa nitong mga tagasunod ni Kibuloy, hinarangan yung mga pulis, lumaban pa. Alam mo yung mali po yung lumalaban sa alagad ng batas eh. Sa totoo lang dapat kasuhan yung mga yun. 'Di ba? Dapat kasuhan yung mga lumalaban sa otoridad. Yun na nga, ewan ko kung tinuloy yung kaso, kinasuhan yung mga tagasunod na yun na obstruction of justice. Ano yan? Kumbaga, kung yung talagang taong inaaresto, resisting arrest. Sa opinion ko lang hindi naman ako abogado eh. Sa mga natututunan lang natin. Kasi, common sense, ang otoridad ay sumusunod sa utos ng gobyerno. At kailangan tayong sumusunod sa gobyerno. Ngayon, ang ginawa nitong mga tagasunod na ito, ang tawag dyan dito sa amin nagatumang, hindi po, mali po. Mali yung ginawa ng itong mga tagasunod na ito na harangan nila yung mga arresting officers. Obstruction of justice nga. Ibig sabihin, kinakampihan nila, pinoprotektahan nila yung tao na may kasalanan. Na kung tutuusin, itong pastor na ito, may atraso ito sa kapwa nila tagasunod na biniktima nitong pastor na ito. Hindi tayo magtataka kung bakit sila ganyan. Siyempre, nasuhulan na naman yan eh. Ganyan naman dito sa Pilipinas eh. Kahit mali, puprotektahan basta nasusuhulan ng pera. Ano pa yung masasabi natin kundi nasuhulan ng mga yan? Kayong mga tagasunod ni Kibuloy mag-isip-isip nga kayo. Yang pinoprotektahan ninyo, yang sinusunod ninyo, di ba according to him, alagad ng Diyos, pastor, nagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba dapat siya muna yung susunod sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos, at sa batas ng tao. Ngayon, anong ipinapakita? Ano ang itinuturo? Ang itinuturo ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod at sa lahat ng tao. Tagapaghatid ng salita ng Diyos. Tapos, ikaw mismo, Kibuloy, ang sumusuway. Hindi ka marunong sumunod sa batas. Nilalabanan mo ang batas. Yan ang itinuturo mo dito sa mga tao mo, sa mga tagasunod mo. Tinuruan mo pa na lumaban sa mga otoridad. Hindi kikilos ang mga yan kung wala kang utos. Yung pag-water cannon doon sa mga pulis, utos mo yun. Hindi basta kikilos yung mga taong yan na hindi galing sa'yo. So yun mga kababayan, nakikita natin dito sa Kibuloy na ito, na talagang hindi ito alagad ng Diyos. Kitang-kita naman sa mga kilos eh. Unang-una, paano natin matatawag na anak ng Diyos yan o alagad ng Diyos? Siya nga mismo, nag-commit siya ng mga krimen laban sa kanyang mga tagasunod na mga inosente. Pinagsamantalahan yung mga inosenteng babae, mga inosenteng
mga inosenteng miyembro niya. Pagkatapos, nung may nagreklamo, at ayan, kinasuhan, nagtatago. Yan ba? Yan ba ang alagad ng Diyos? Anak ng Diyos? Pagkatapos na nagtatago ka ngayon, nagtatago ka sa likod nitong mga tao mo. Ginagawa mong human shield itong mga taong ito. Tinuturuan mo pa na lumaban sa otoridad. Yan ba matinubang klaseng pastor yan? May sa demonyo itong pastor na to. Kung talagang matino kang pastor, tuturuan mo ang mga tao mo ng tama. Tuturuan mo yung mga tao mo na sumunod sa batas. Huwag lalaban sa otoridad. Pero ikaw mismo nga eh. At sinasabi ninyo na, bakit may mga armas yung mga pulis at bakit ang dami nila? Natural, may armas. Mga pulis yan eh. At alam naman ang lahat, alam namin na itong si Kibuloy ay mayroong private army. May mga armas. Di nga ba? Gun supplier. Maraming armas si Kibuloy na nakatago at marami siyang mga trained na tauhan. Kaya paanong hindi, alangan malulusob dyan yung mga pulis na walang dala. Natural. At kayong mga tagasunod kayo ni Kibuloy, hindi kayo nag-iisip, yan bang klaseng yan ang sinusunod ninyo? Isang rapist, mapang-api, magnanakaw, di ba? Mapanamantala. Tapos, lumalaban sa batas? Yan ba? Yan kayo? Kung magsipag-asta kayo para kayong mga malinis eh. Kala mo kung sino kayong malilinis? Ang sama-sama ng klase ng organisasyon ninyo. Pareho kayo ng amo ninyo, ng sinusunod ninyo. Hindi kayo nag-iisip. Isip-isipin ninyo kung anong klaseng tao yung pinapakinggan ninyo, yung sinusunod ninyo, yung dinidiyos ninyo. Yan ba? Mga kababayan, alam nyo, ito naman ang masasabi ko dito sa gobyerno natin at sa mga otoridad. Alam nyo, kailan pa ito na-issuehan ng warrant of arrest, itong si Kibuloy? Matagal na. January pa. June na ngayon, ilang buwan na ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli yan. Parang may mali po sa sistema ng pag-aaresto. Ang sa pagkakaalam ko, ang mga ganyang katindi mga kriminal, hindi na dapat yan, kasi nagtatago eh. Kapag nagtatago ang isang kriminal, dapat lahat ng sistema, lahat ng paraan ng gobyerno ay kailangang gawin para mahuli. Huwag na kayong umaasa pa niyan sa masyadong lawful. Parang masyado nang mali. Kagaya nung sinasabi nung batas daw na kailangan bago ka pumasok, magpapaalam ka. May mag-aaresto bang ganon? Nagtatago nga eh. Alam mo, ang para sa akin, ang ibig ko sabihin, nandiyan lang yan, nakatago lang yan sa ilalim ng lupa eh. Wala na ba kayong maisip na ibang paraan na mahuli? Itong nagtatagong kriminal na ito? Hindi mo naman ba naisip na bakit nyo hahanapin dito sa mga lugar na masyadong exposed? Alam ninyong nagtatago, siyempre magtatago yan kung saan siya safe na safe. At itong mga nagpoprotekta na ito, bakit hindi ito inaaresto? Dapat hinuhuli ang mga yan.
isama yan sa kulungan ni Kibuloy. Dahil kaisa sila. Kaisa sila sa krimen ni Kibuloy. Dahil pinoprotektahan nila eh. Ako para sa akin, kasama dapat yan sa ikukulong eh. Maparusahan. Diba? Kapag ikaw ay nangungunsinte sa isang maling gawa at may maling gawain, kasama ka. Kasama sa dapat parusahan. Ganon dapat ang hustisya. Hustisya. Mga hindi nag-iisip eh. Itong klase ng pag-aresto po, masyadong napaka-gentle. Siguro kailangan otoridad natin magpakita ng pangil eh. Hayaan na lang na ganyan yan. Alam mo, ang ibig ko sabihin, kailangan, pag ganito katindi na mga klaseng kriminal at ganitong klaseng mga hinahanap na sobrang nagtatago, hindi marunong humarap sa kasalanan niya, dapat gayahin yung kung paano yung ginawa ng US kay Bin Laden. O di ba? Surprise yun. Surprise attack. Tamo nandoon lang naman nagtatago eh. Kasi kung ganito ng ganito ang paraan ng paghagilap kay Kibuloy, walang mangyayari. Ang lumalabas tuloy mga kababayan, napakahina ng gobyerno natin. Hindi kayang magprotekta sa mga naaapi. Diba? Nang api si Kibuloy. Nang api ng abuso. Pagkatapos hahayaan lang natin na ganyan because of the law? Kumusta naman yung mga taong inapi nito? Yung inabuso nito? Tapos ayan, may mga tanga pa na pumuprotekta. Alam niyo kung ako ang presidente, hindi ganyan eh. Hindi aabot ng ganito katagal na hindi yan mahuhuli. Masyadong mahina. Masyadong malambot. Hindi po ganyan ang klase ng pagbibigay ng hustisya sa mga naaapi. Nakakapagtaka tuloy eh. Baka palabas lang itong mga yung aresto-aresto na yan. Kasi kung talagang gugustuhin ng gobyerno na maaresto yan si Kibuloy, magagawa. Makapalabas lang eh. Kasi nga maraming nagrereklamo. Nagrereklamo na ang tao na bakit hanggang ngayon walang nangyayari dyan sa kay Kibuloy. Palabas lang. Kagaya rin nung dating mga pulis Davao na walang nagagawa. Kaya nga pinalitan yan, di ba? Kaya pinalitan yung mga nakadestino dyan. Ganun din. Ilang araw na, ilang linggo na yan na pinalitan ng mga bagong Special Action Forces pa naman. Ganun din. Wala rin nagagawa. Baka kayo rin nababayaran din eh. Di ba? Kung talagang gugustuhin ng otoridad, kung gugustuhin ng gobyerno na maparusahan, mahuli, mahagilap yung Kibuloy na yan, madaling gawin. Ano yan, Superman? Nag-iisang tao? Mayaman si Kibuloy? Bakit? Mayaman din naman ang gobyerno ah. Hindi ba kayang tapatan? Nakakadismaya. Nakakadismaya ang klase ng mga pamamaraan ng gobyerno ng Pilipinas. Sobrang malambot. Weak. Napaka-weak. Alam niyo kung panahon ni Duterte yan, itong ganitong klaseng nagtatago na kriminal, ay matagal na yan eh. Ay, bueno. Hindi naman kasi si Duterte hindi siya sumusunod sa batas. Kaya mabilis. Pwede namang sumusunod sa batas, nasa batas, magagawa din kahit na nasa batas na mga kilos. Kung talagang gusto. Kung talagang gusto. Di ba? Kalukuhan. Ano yan? May kapangyarihan ba yan si Kibuloy na
yung bigla na lang nagdi-disappear, hindi mo makita. Ordinaryong tao din naman yan eh. Alam mo, sa nangyayari ngayon, pinapanood lang kayo dyan ni Kibuloy doon sa pinagtataguan niya. Pinagtatawanan ang gobyerno. Dahil sobrang mahina. Ako mismo nagsasabi, weak. So weak. Abuti ng ilang buwan, hindi pa rin niya nahuhuli. Hindi naman niya nakalabas dito sa planeta natin. Nandito yan sa loob ng Pilipinas. May specific nga na lugar. Nandiyan lang yan sa Davao. Bakit hindi ba huli-huli? Di ba mga kababayan? Hindi yan sa magaling magtago. Hindi yan dahil sa magaling magtago si Kibuloy. Kung matalino tayo, alam natin kung nasaan si Kibuloy nagtatago. Maraming paraan kung talagang gusto. Di ba? Yun lang po mga kababayan, and good morning.